guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, ang iyong Ate Janelle, isang OFW at nagbabalak mag for good pero hindi pa alam kung kailan. So, ano nga ba ang topic natin for today? So, ang topic natin for today is kung ano yung requirements para makakuha ng visa papuntang Pilipinas ang iyong asawang Lebanese. So yun na nga guys, congratulations dyan sa may mga asawa na hindi na kailangan ng entry visa papuntang Pilipinas or hindi na kailangan mag-apply pa ng visa papuntang Pilipinas. So ano nga ba yung mga requirements? Una, sa requirements ay marriage contract. O nga naman mga besh, kailangan yan para naman alam ng embassy na kasal kayo. So yun, kailangan ng marriage contract. Magdalhin niyo yung original copy and magdala na rin kayo ng photocopy as well. And next requirements para makakuha ng iyong asawang Lebanese ng kanyang visa papuntang Pilipinas ay passport copy. And yung passport nyo na rin, original and copy. Yung passport niya at yung passport mo, kailangan dalhin po yan mga besh. So yun, and kami, naka-base kami dito sa Kuwait at isa sa mga requirements at pangatlong requirements para makakuha ng visa ang iyong asawang Lebanese papunta ng Pilipinas ay civil ID po. Yes, civil ID po. Dalhin niyo yung original civil ID at magdala na rin kayo ng photocopy ng civil ID nyong dalawa. So yun, original copy and photocopy, magdala po kayo mga besh. So, yun. And kailangan din po ng salary certificate. Yes, dalhin nyo yung salary certificate ng iyong asawa pagpunta nyo ng Philippine Embassy. So, yun. Napaka-importante yun, ha? Pang-apat na po yan. And next, passport size photo ng iyong mister. Yes, dalhin nyo po yan pagpunta nyo ng embassy. And lastly, kailangan nyo rin po mag-prepare ng 13KD. Yes po, 13KD lang po yung ibabayad nyo. Pero don't worry, kapag nag-apply pa lang po kayo, hindi nyo pa kailangan ng 13KD. Yung 13KD po is upon stamping na po doon sa passport nyo. So, ano nga ba ang proseso? Kagaya na nasabi ko sa inyo, ang unang requirements is yung marriage contract. Pangalawa is yung passport and passport copy for both yung sa inyong dalawa. Next is yung civil ID. And then 4 is yung salary certificate. And then yung panglima is photo, passport size ng iyong asawa. At lastly, yung 13KD, which is upon stamping pa naman yun. So yun guys, dadalhin nyo lahat ng requirements nyo doon sa embassy. And then, isusubmit nyo yun. Maghihintay kayo ng 10 days or let's say 2 weeks para ma-process yung visa ng inyong mister. So yun mga besh, yung waiting period time nyo is 2 weeks upon submitting ng lahat na requirements. Tapos yun, wait lang kayo. Hintay lang kayo ng 2 weeks and then ready na to stamp the passport of your husband or your wife. So, pero mas maigi na kung let's say for example, this month, hindi pa kayo magta-travel and the next month, kayo magta-travel, mas maganda na 2 weeks bago kayo mag-travel, saka nyo patatakan yung passport ng iyong asawa para ma-maximize nyo yung 3 months na visit visa na ipagkakaloob sa inyo ng DFA. So, malay nyo, maisipan nyo may-extend ng bakasyon nyo ng 3 months kasi pwede mag-stay ulit yung asawa mo doon ng 3 months. So, yun yung purpose kaya ganun din yung ginawa namin. So, that's it for now guys. Sana may nabigay ako sa inyo magandang impormasyon and please share nyo na lang tong video sa mga kakilala nyo nangangailangan ng information na kagaya ng ganito. At kung bago kayo sa channel ko at napadaan lang kayo, please do subscribe and hit nyo na rin po yung notification button para lagi kayong updated every time na mag-upload tayo ng mga ganitong video. So, ito nga pala yung Ate Janelle. See you!